Very good. So that's our memory verse for today. And dito po yung connected po sa ating pag-uusapan this morning. Okay, because this is the last episode ng ating series, ay tayo po ay magkaroon ng very quick review. Sa ating unang-una na pag-usapan na sermon, we talked about the holiness of God. Kaya doon po na napag-usapan natin yung Isaiah chapter 6, which is a vision or the vision ni Prophet Isaiah doon sa temple. I don't know if you can remember the vision or yung picture kung ano nangyayari doon sa temple na yon, pero very significant talaga sa akin doon the train of his robe. Significant yung seraphim saying, "Holy, holy, holy," yung shaking of the temple. And then Isaiah finally saying, after being cleansed, after being refined ng live coal, and then he was finally able to say, "Here I am, Lord, send me." Ano? Alam nyo ba nung yung realization ko na, teka lang, mag-isa lang siya nun dito ko mismo sa pulpit na realize yun. Hindi nung habang nag-aaral. Teka lang, mag-isa lang naman siya, wala naman ibang kausap doon ng Panginoon. So, ayun. That's what we talked about, ano? And yung to define holiness, yes, it's a picture na kung saan it's a refining fire, it's a consuming fire. Kung lalapit ka doon sa holiness ng Panginoon na yun, you will die. Kaya sabi nga 'di ba ni Isaiah, "Woe is me, for I am undone." Ano? Kahiya-hiya ako, marumi ako, kadiri ako, no? Hindi ako pwede lumapit sa Panginoon. And so to define God's holiness, we cannot categorize it with anyone or anything. Kaya kung bibigyan natin ng angkop na konteksto para sa ating mga Pilipino, it would be the word bukod tangi. Unique, set apart, ano ba? Ano natin Okay, unique, set apart, stand alone. So bukod tangi, kakaiba yung holiness ng Panginoon. Hindi siya pwede ikumpara sa kahit kanino at kahit ano. Sa pangalawa natin na pinag-usapan po natin yung Trinidad, na ang Diyos po natin ay Trinidad. So nalaman natin that He is not a monad. Okay? He is not a lowly hermit na mag-isa nandoon. Na before creation ay parang He is needy. At nagkakaroon ng view yung iba na kaya siguro nagkaroon ng creation, kaya naglikha ng tao, so He will not be lonely anymore. That's not true because again, He is not a needy God. Hindi niya tayo po kinakailangan. Okay? He is contented, He is satisfied by being God Himself because He is not a monad, He is a Trinity. Okay? Trinidad ang ating Diyos. And so we have learned, okay, na yung ating God, He is a family. Okay? We serve a community of love. Yes, God is community, kaya it's only natural for us upon realization na we are designed to be a community talaga. Kaya nga ang binigay ng Panginoon, church, kasi you are designed to be a community, to be part of a community because God is community, Father, Son, and Spirit. And surprisingly, in that holy circle of God, in that refining circle ng Panginoon, He invited us to be the fourth person. So, it's possible na yung inyong inaalagaan ngayon na fourth person, yung kinakamusta ninyo, pag ganon-ganon, minsan wala, minsan meron, kung minsan hindi mo alam kung responding, just continue lang, continue praying, continue taking care, kasi ganun ang Panginoon sa atin. Na in spite that we do not deserve to be the fourth person on that table, still God invited us in. And then last week we talked about the sovereignty of God. Pinag-usapan po natin na ang Diyos natin, ang kataas-taas ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala akong maisip na angkop na isang salita lang patungkol sa sovereignty ng Panginoon. Siya ang kataas-taas ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. He oversees everything. Walang bagay na lingid sa Kanya, walang bagay na lumulusot sa Kanya na hindi niya nalalaman. Okay? He is a sovereign God. And we use the story of Joseph, si Joseph the dreamer, na sa kabila ng mga masasamang bagay na nangyari sa kanya, from 17 years old hanggang nag-30 plus siya, naging prime minister or governor ng Egypt, doon niya nasabi na, "You meant it for evil." Masama ang inyong balak, and we know that walang evil na nakaliligtas sa mata ng Diyos. And so we understand na sabi ni Joseph, "You meant it for evil." And on the other hand, in the same verse, sabi niya, God meant it for good. That is the doctrine of concurrence, na yung weaving intelligence ng Panginoon and yung pottery design ng Diyos, He does it in His miraculous and wonder na sovereignty niya. Kaya we use the idea of Him being the Grand Master. He is the Grand Master who turns our tragedies into triumphs, your tests into testimonies,
terrors into testimonies. Ano? So, mess into messages. Yan. Alright? And so, this morning, pag-uusapan po natin, and by the way, the way you can look at itong Unshakable God series natin is like we are building a house. And we are building a house for the purpose of, yes, comfort, but at the same time, protection. Alam mo yun, kapag mainit na mainit sa labas, malakas na malakas yung bagyo, tatago ka sa bahay mo, tatago ka sa isang building para maingatan ka. Okay? So, you can picture itong series natin na ito, that God, na itong mga nalalaman na natutunan mo tungkol sa Diyos, this is like building a house for your comfort and protection. Ayan. And so, today, this is the final piece ng bahay na tinatayo po natin ngayon. And so if we will ask the final question, if God is holy, okay? If God is holy, katulad na pag-usapan natin itong mga nakaraan, okay? And I am sinful, here's the question, how can I be safe in His presence? Papaano na yung apoy na yon na sobrang great, na even yung seraphim na libo-libo o milyon-milyon could not face Him, and ako, okay, is against to His nature, which is a sinner, how can I be safe if I am going to His presence? And yung sagot po natin, yun yung pag-uusapan po natin, yung dalawa sa napakahalagang katangian or attributes ng Diyos, which is His justice and His love. Many people have this wrong idea na ang Diyos ng Old Testament cruel o malupit. Okay? Pagdating sa New Testament, parang nagising ang Diyos, tapos biglang naging mabait. Kaya 'di ba, ang view ng mga tao sa Old Testament na Diyos, pag hindi niya nagustuhan yung kinuha, papatayin kanya kaagad. And dahil ang New Testament God natin ay si Jesus, ang iniisip ng iba, ito kahit anong gawin mo, mabait yan. Kahit namurahin mo, mabait yan. Ganun yung ginagawa ng mga tao. 'Di ba? They abuse Christianity in many nations. Pero, is it true na yung God ng Old Testament, or yung kung sino siya at yung katangian niya in the Old Testament, is it different pagdating sa New Testament? Sabihin ko na po agad, of course it's not. Alright? And because these attributes, at least itong dalawang napakahalagang attributes na ito, hindi siya may on and off button. Okay, na isang araw, kapag masaya siya, loving siya. Diba? May mga ganyan tayo, kapag kabusog tayo, nakatulog ng kompleto, very loving. Pagkagutom, tsaka kulang ang tulog, okay, may problema, biglang nagiging malupit. Okay? Ang Diyos natin walang switch, walang on and off button. Wala siyang, okay, ngayon justice, ngayon loving. No. It's a harmony. Okay? Magkasama po yan. Yung pag-uusapan po natin this morning. Alam niyo ba yung recent na nangyari sa Cebu? Pag-usapan namin to kahapon eh. Alam niyo ba yung recent na nangyari sa Cebu? Alam niyo siguro yung nangyari sa LRT. Ibang araw yon. Pero ngayon pag-uusapan natin ng konti, yung nangyari sa Cebu. Very recent lang, which is last week. Last week, mayroong isang trahedya na nangyari sa Cebu. February 8, and yung buong Cebuano community, they were all shaken. It's because there's this 23-year-old, yung picture na yan, it came from Rappler, hiniran natin. Isang 23 years old by the name of Kingston Ralph Cheng. Okay? Ay naglalakad sa kahabaan ng Paseo sa Tornino doon sa may Banilad, Cebu. Okay? Si Ralph, he is a cafe owner, at 23 years old, entrepreneur, and he is a violinist. A good one, sabi nilang ganon. And so by many accounts, sabi nilang ganon, na si Ralph daw, disciplined, okay na tao, maayos na tao, okay, and loved by many, his friends and his family. But early Sunday morning, February 8, merong isang Toyota Innova na dinadrive, minamaneho ng isang 21 years old by the name of Sean Andrew Pajarillo. Di na natin nilagay yung picture. Sean Andrew Pajarillo. Na kung saan, makikita doon sa video, kung nakita nyo na yung mga CCTV videos, driving si Sean Andrew ng kanyang Innova, and then meron na siya actually na bunggo na nakapark lang na sasakyan. Pagkatapos, hindi pa siya tumigil doon. Dumire-diretso, imbis na tumigil siya actually para i-confront, humingi ng tawad doon sa nabunggo niya sasakyan, ay dinire-diretso niya pa rin. At yung natamaan niya, because of his reckless driving, si Ralph. And on the spot, dahil sa lala nung nangyari kay Ralph, alright, namatay si Ralph. Okay? Ngayon,
Kaya sinasabi natin na yung buong Cebu ay nagkaroon ng isang matinding chaos doon. Alright? Naramdaman nila yung injustice. They were all demanding for justice. At kahit na hindi ko kilala rin si Ralph, hindi ko kilala yung family niya, di ba? Siguro kahit ikaw, kung makita mo yung video, you will be with them in sadness and anger. You will be with them in sadness and anger. Kasi talaga namang, may imagine mo kung ako yun, kung pamilya ko yun, kung family member ko yun, ano ang mararamdaman mo? And so, yung news channels, they followed the injustice. Actually, nalaman ko siya through James Dicken, kaya ako nalaman yung ano. At ito yung problema. Nung naihatid na si Sean ng hospital, kasi nga, yung dahil doon sa, I couldn't say it's accident, I'd say it's reckless driving. Due to reckless driving, na syempre, nasaktan din si Sean, so he was sent to the hospital. And sa batas pala dapat, since 2013, dapat magkaroon yung mga humuhuli na police, dapat pala meron silang breath analyzer. Okay? Of which, wala silang ganon. You know what happened? 19 hours pa bago na test for alcohol si Sean. And so, alam nyo na, kung 19 hours na yun, sober na. Diba? Kaya nung tinest na siya finally for alcohol, hindi na siya lasing. Hindi na siya intoxicated. Oh, kaya yung kaso niya, mababaw na mababaw lang. Kahit na nakapatay. Doon nga yung mababasa natin, yung salitang palakasan system. Sikat sa Pilipinas, no? Palakasan system. Sinong kilala mo? Baka mayroong kakakilala dito. Baka pwede mo akong ilakad. And turns out, for the case of Sean, ang kakilala niya, ang palakasan system niya, ang kapit niya, yung sarili niyang tatay. He had a position daw sa PNP. That's the reason na hindi kinuhaan kaagad. At least, ayun yung nabasa ko, okay, na hindi kaagad kinuhaan ng mga tests. Oh. Another thing na nangyayari sa Pilipinas is not just the palakasan system, it's also the arreglo system. Something happened some years ago na kakilala namin. Okay? Arreglo na lang yung nangyayari. Bakit? Kasi ang sabi mismo ng mismong mga nandoon, ng judge mismo, sabi mismo ng mga abogado, it will take in an average of 5 years yung hearing. And so people will just settle for arreglo na lang. Ayusin na lang natin ito, magbayaran na lang, bayaran mo na lang yung buhay na nawala. Ano? People are also very familiar doon, syempre, sa justice na tawag ay lagay. Bribing na lang. Kaya pag may nangyaring injustice sa kalsada, bayaran mo na lang yung enforcers. Ano? Kung ikaw, family ka ni Sean, family ka ni Ralph, you would also cry with them, justice. We want justice. We demand justice. Especially with many evidences. At masakit dito, parang walang magawa yung family due to the offender's connections. Walang magawa. May palakasan, may areglo, mayroong lagay. But, let's look at it another way. Gusto natin yung idea ng justice. Especially, again, if we are on the position, on the side of the victim. But what if you are going to face the mirror at you are on the other side? You are not on the side of Ralph and their family. Instead, you are on the side of Sean. What if anak mo si Sean? What if kapatid mo siya? Pinsan mo? Kuya mo? Baliktad yung nangyari. Nandoon ka sa side nung nakapatay. And so, the theological question would be, okay, kapag nandoon ka na sa courtroom ng Diyos, halimbawa lang, what if hindi ako, kasi lagi natin piniplace yung sarili natin sa position na iba, what if hindi ako yung innocent? What if I am the killer? What if I am the offender and not the offended? What if, spiritually speaking, ikaw yung reckless driver? What would you feel? Anong sabi ng Romans chapter 3 verse 23? For all have sinned. Gustong-gusto natin yung idea na I want justice. Pero would you still love justice kung ikaw yung kailangan patawan ng hustisya? O mas gusto natin na tayo yung gagawa ng palakasan? May kakilala ka ba? Baka tayo na rin gusto natin yung lagay. Gusto natin yung areglo. Kasi tayo na yung nangangailangan. Nabaliktad na. And so, we are put into a dilemma sa isang palaisipan.
Na again, if God is the perfect judge, not the human judge of the world, of the Philippines, okay? If God is the perfect judge, then what hope do we have? Kung ikaw yung reckless driver, if you are the offender, okay? What will happen? Ano po ang mangyayari sa'yo? Okay? If God is not playing favorites, if He is a sovereign God, which is ang pag-usapan natin last week, na kung saan He does not accept bribes, walang palakasan system, walang areglo, okay? Walang lagay, okay? And He must punish every sin. Will you survive? Can I survive? You see, we demand a God of justice pag sa kasalanan ng iba. Kaso nga lang kapag tayo na, when we desperately need it, we need the God of love. Biglang iba na. Parang ganito yun eh, justice for thee, mercy for me. No? But, in the case of God, can He do both? Pwede niya bang gawin pareho? Kasi kailangan niyang gawin pareho. But how can He do it? So, ayan yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya yung title po ng ating message this morning is The Kiss of the Cross. Kung paano nagmi-meet yung love and justice. Okay? Bago tayo magpatuloy, let's pray. Dakilang Panginoon, maraming salamat sa opportunity to worship you. And I pray for the filling of the Holy Spirit sa akin at sa bawat isa nakikinig. I pray, Lord, ng inyong pagkausap sa amin and purify our hearts and mind so we can worship you genuinely. At kagaya nung opening po kanina sa call to worship, help us to focus po, Panginoon, sa inyo. And even the worries of life, while they are true, I pray po, Panginoon, na we can get answers this morning. In Jesus' name, amen. Right. First, the perfection. Tatlong P yung pag-uusapan natin. The perfection. The perfection of His justice, which is actually the problem. Uy, thank you, anak. Grabe naman. Ay, anak. Yung mga parang ilang henerasyon na yung nagdadala ng tubig, ah. Susunod yun, yung mga sanggol, malalaki na rin. Perfect, mainit. Salamat. Thank you, Nak. Okay? The perfection of His justice. First thing, okay? Narinig niyo na yung salitang sport? Sa konteksto ng Pilipino, ha? Kasi sinubukan natin ng Pilipino. Okay. Sport lang. Ha? Paano sport lang? Narinig ito pag sa mga naglalaro ng basketball. Para halimbawa lang. Araw kayo, nagkagit-gitan kayo. Madalas na sa mga mahilig sumalaksak eh. Okay? Tapos nasiko mo siya. Sinasadya man o hindi, pag nasiko mo, para hindi samaan ng loob, pagpitik mo sa tropa mo, ano sasabihin mo? Sport lang. Kahit sinasadya mo. Ano yun eh? Keyword yun. Oh. So, kunwari, ikaw ngayon, gusto mong bumawi dahil nasiko ka, sabihin mo rin, abangan mo rin. Pag ikot niya, sasabayan mo rin ng ikot, ilalabas mo yung siko mo bigla. Para masiko mo sa dibdib. Tapos, mawawalan siya ng hininga. Sabihin mo rin, pare, sport lang. Kaya, dyan nakuha yun. Nag-iba na yung ibig sabihin ng sport dahil sa Pilipino. Dami tayong mga terminong English, tapos iniba natin yung meaning eh. O yung time purse, ano yun? Ha? O diba, time purse? Paano time purse? Ano ibig sabihin nun? Time freeze. Oh, pause muna. Oh, sa atin yung sport, ginawa natin ganun. Pag gusto natin magsakitan, pare sport lang ha. Walang pikunan ha. No? Sa Filipino culture, gets natin yun. Oh, the idea is madaling kausap. Sige lang, okay lang yun. Okay? Alam niyo ba na kahit sa Diyos, minsan ginaganyan natin ng Panginoon kasi mabait yung Diyos natin. Di ba labing yung Diyos natin, madaling kausap? Parang ganito, Lord, alam mo naman makasalanan ako, di ba? Okay lang yun ha, sports na. Sport na. Hindi ko nasadya. Nung bata ako, sabi nung yung teacher ko, nagtuturo siya, Filipino class namin. High school ako sa Dumaguete. Then yung bata, yung anak niya, mga grade 2 ata, grade 2 or grade 3, tumatakbo, umiiyak. Sabing gano'n ng anak niya, gisong bag ko, ma. Sinuntok ako. Yung teacher ko, babae. Hindi ko makalimutan yung mukha niya. Sabi niya pang gano'n, tagalogin ko na para diretso. Sabi niya, bakit ka umiiyak sa akin? Suntukin mo din. Yung bata parang, bumaba. Sinuntok niya nga. Kasi ngayon, nagkagulo ngayon. Sabi ng teacher, sabi ko, Ma'am, ano sinabi niya anak ko ganun? Sabi niya ganun. Alam nyo, pwede naman yun. Total, alam mo makakasala ka buong araw. Ang turo ko sa anak ko, paggabi, tsaka ko hihingi ng tawad sa Diyos. Buong araw gagawa ko ng kasalanan. Gabi na lang, alam naman ng Panginoon na magkakasala ako. Magandang mindset yun ha. Ipunin mo muna lahat, tsaka mo bawasan sa gabi. Kasi ang Diyos natin, sports naman. Lord, sports lang. Sorry na, alam ko naman, ano yung kanta? Lord, patawad. Okay? Patawarin mo ako, pasensya na. Okay?
Kaso nga lang, kung gagawin natin sa korte yan, which is ginagawa ng mga tao, ito yung rason nila na hindi naman acceptable. Ewan ko ba't din na sinasabi pa rin, patawarin niyo po ako, nandilim lang yung paningin ko. Nasaan na yung pinagdiliman mo ng paningin? Nasa madilim na rin siyang lugar ngayon. Patay na. Nandilim lang yung paningin mo. Nasuntok mo lang, nasaksak mo, nabaril mo. Ano? And kung yung Diyos na yon, yung judge na nandoon, sabihin niya, oh, hindi naman sinasadya, okay lang yun. Okay na yon? Of course, hindi. Kapag nangyari, dahil feeling ng judge, sport lang naman, hindi naman sinasadya, ayos lang yan, yung judge na yun, he is a corrupt judge. Dahil hindi niya kayang ipataw yung hustisya na nararapat. And so, una sa lahat po, because our God has a perfect justice, okay? Hindi siya pwedeng sports lang. In fact, sa napag-usapan nga natin ng mga nakaraan, He records every death. Okay? Tinatantusan niya lahat ng bagay na ginagawa at sinasabi natin. Lahat ng mga bagay na iniisip natin. Ang idea siguro ng karamihan ay, hindi, inaasahan na yung kasalanan ko. So pag humingi ako ng tawad, wala na yon. No, not true. Lahat ng iniisip natin, lahat ng sinabi natin, lahat ng ginawa natin na nakalalabag sa batas ng Diyos, ay tinatantusan niya. Everything is recorded. Ano? Alam ng Panginoon bawat evil. Kasi kung ang idea na bigla na lang nabubura yung kasalanan, once humingi ka ng tawad, think carefully. Every rape case, every murder case, sinabihan niya lang na, sorry, burado na, do you think that is a fair and just God? Okay na lang? Of course not. Bawat kasalanan natin, maliit o malaki, chismis lang yan, kayabangan lang yan, kabastusan, kalibugan, okay? It demands kabayaran. Kinakailangan ng kabayaran. Anong sabi ng Romans chapter 6 verse 23? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sin, every record ng sin, every record ng pagkakautang na ito, it demands justice. It demands death. And so, hindi mo makita ang Panginoon na, never mind, okay na lang yan. Hindi po. Katulad na pag-usapan natin last week, alam ng Diyos every evil that is happening. Even yung Epstein files. Masakit to imagine na wala tayong magagawa doon sa evil na yon. Papaano na lang yung injustice na yan? I remember doon sa book of Habakkuk, if you've read Habakkuk, actually yung iyak ni Habakkuk, alam niyo Habakkuk? Pag nauuhaw ka na, Habakkuk, yan yun na lang. Okay. Pepsi na. Ayan. Si Habakkuk, parang si Job, nung sobrang lala nung injustice na nangyayari sa Judah, okay, yung mga leaders bayaran. Yung spiritual leaders, sabi ni Nahum, sabi niya gano'n, yung pati yung mga leaders, spiritual leaders, bayaran para lang magturo. Huh? Tapos sabi niya gano'n, later, pati yung mga tao, para silang nanlalambat ng mga tao para gawan ng kasamaan, nakawan, patayin, para makakuha ng gains. So sabi gano'n ni Habakkuk, wala ka bang gagawin, Panginoon, sa lahat ng kasamaan na ito? Wala ka bang gagawin? Ay, sumagot ang Diyos. Bakit? Ako ba ikaw? Ikaw ba ako? Huwag ka mag-alala. Lahat ng bagay yan. Akong bahala. Now, kapag gumawa ng injustice yung iba, sina Epstein at yung kanilang silang magtotropa, we demand justice. Pero what if ikaw yung part na yun? Of which, ikaw at ako talaga yun. Kaya ito yung palaisipan sa atin eh. Again, if God is perfect, alright, we are all condemned. Sa ngayon, pwede mo ma-imagine na makatatakas ka sa ginawa mo. Sa ngayon, iisipin mo, pwede kang makaisa, quote and quote. Pero walang makakaisa, walang makatatago sa galit ng Diyos. Alam niyo yung sa Old Testament may tinatawag sila doon na cup of wrath. Kaya yung prayer ng mga prophets nila Jeremiah, sabi nilang ganun, Lord, wag mo munang ibuhos yung cup of wrath mo. Kaya anong sabi ni Jesus? Lord, pwede bang wag mong idaan sa akin yung cup of wrath na yon? Kasi yung cup of wrath na yon, para sa iyo at para sa akin talaga dapat. Now, since we are all condemned, ito yung problema natin, so, katangian ng Diyos yung justice, okay? And it's perfect. Ito yung dilemma na isa pa, okay? He has passion, okay? He is very passionate to love His people, which is a motivation. Ngayon, first thing, our God cannot be indifferent, alright?
Ano sabi dyan? While His justice demands a penalty, His love desires a people. Ang hirap siguro kung ilalarawan natin sa sarili natin, ang hirap yun na kailangan kong patawan to ng parusa, pero at the same time, mahal ko ito. Ha? Kung yung anak mo, alam mo may ginawang mali, automatic siguro iniisip mo, gusto kong tulungan siyang makaalis doon sa bagay na yon, para nang sa ganun, hindi niya daanan yung parusa na yon. Di ba? Pag nakita mo yung anak mo na nakaagrabyado ng iba, anong isipin mo? Arreglohin ko na lang. Ako na lang hihingi ng tawad. Yan yung ginawa ni Job eh. Ako na lang magsasacrifice. Okay? Yung ginawang mali ng aking mga anak. Alright? Kaso nga lang, our God is indifferent. Okay? Yung dilemma natin, na sa isang tao lang, na sa atin lang, pagdating sa Panginoon, dilemma niya sa bawat isa sa atin. Paano ko to gagawin kay Mike? Kailangan ko parusahan si Mike, pero mahal ko si Mike. Paano ko to gagawin kay AJ? Si AJ, mahal ko, pero kailangan ko rin siya parusahan. If you are God, if you are on the shoes of God, anong gagawin mo? Kailangan ko itong parusahan, pero at the same time, mahal ko ito. Okay? Ay, siguro meron tayong medyo trump card, which is, we call it utang na loob. Okay? Utang na loob. Ito daw yung sinain ng bata ko, may mga nagturo sa akin, wag na wag kang magkakaroon ng utang na loob kahit kanino. A debt of gratitude. Ano? At yung Diyos natin, mga kapatid, it's not because minamahal niya tayo, it's not because of utang na loob. Hindi dahil sa, si Mike naka-perform ng madami, naglingkod siya sa akin, nag-full-time ministry siya, nag-sacrifice siya. No, hindi niya ako minamahal dahil nag-perform ako. Okay? Hindi niya ako minamahal due to utang na loob. The idea of God loving us, hindi dahil ikaw yung cause. Ang cause ng pagmahal niya sa iyo ay siya rin mismo. And we call that the agape love. Agape means divine love. Agape means unconditional love. Hindi siya kailangan na may mag-cause sa kanya externally. The very cause of Him loving someone, loving you, is He Himself. Siya mismo yun. He is agape. The love that flows from His nature, not our merit. Hindi dahil deserving si Mike, kaya ko minamahal. Okay? And so, how can He be the just judge? Okay, paano siya magiging tuwid na hukom? And the justifier, magpapawalang sala ng mga masasama at the same time. Sa Ezekiel sabing ganun, alam niyo ba? Nung bago kong Christian nun sobrang limitado pa lang alam ko sa Bible din, hanggang ngayon naman. Then, nagba-Bible reading ako, sabing ganun ng Panginoon, kahit yung wicked, ayaw kong parusahan. Tapos maya-maya, nagsasabi niyang paparusahan niya. Parang hindi ko, while I was reading that, sabi ko, confused ako, Panginoon, grabe naman ito. Ayaw mo silang parusahan, pero paparusahan mo sila. On that same chapter, God was talking about love and talking about justice. Minamahal niya itong mga masasamang tao na ito, pero at the same time, paparusahan niya. So, huwag niyong isipin mga kapatid, na porket mahal ng Diyos ang tao, hindi niya dadalhin sa impyerno. In fact, yung mga nasa impyerno, mahal niya. May nag-testimony kahapon Yung mga testimonies kahapon na ang goal natin, syempre, once na naging Christian ka, naging totoong mananampalataya ka, gusto mo na yung family members mo, maging mananampalataya. Nung namatay yung tatay ko nung December, namatay na siya. Nung namatay yung tatay ko nung December, totoo lang, hindi ako nalungkot na namatay. Honestly speaking. Hindi ako nalungkot na namatay. Alam niyo kung saan ako, I was very quiet nun, nung namatay yung tatay ko. Mixed emotions. Pakbet tsaka fruit salad. And then tinanong ako ni Hannah, sabi niya, kamusta ka? Anong paramdam mo? Sabi ko, hindi ko alam. Hindi ako malungkot na namatay. Sorry honest lang, hindi ako malungkot na namatay. Alam niyo kung saan ako naiyak? Naluha ako nag-me time ako. Naluha ako I can imagine na yung tatay ko na sa impyerno. And that's just the truth. Hindi ko siya, there's a hope na sana nung time na nabahagian siya ng salita ng Diyos. At saka sana nung bago siya namatay, na sana meron ulit nagbahagi sa kanya and finally, nag-turn around. Nung siya na lang, sana nagkaroon ng flipping sa mind niya. Pero, sa akin lang naman, di man ako ulo yung Panginoon. Pero sabi ko, malamang yung tatay ko na sa impyerno. And just that thought, masakit sa akin. Okay? Lahat naman tayo, mamamatay. Pero gusto ko sana lahat nandito, magkikita-kita tayo sa langit. Ano? Gusto natin yung mga nasa bahay natin, makita natin sa langit. Ano? At naniniwala ako, yung tatay ko, mahal ng Diyos.
Pero hindi porket mahal ng Diyos yung tatay ko, hindi niya dadalhin sa impyerno. Kung ako ngayon, ang iniisip ko hanggang sa ngayon, kaya ako naging Kristiyano, kaya ako nagiging, nagiging mananampalataya, okay? Ay dahil naglilingkod ako at may ginawa ako, balang araw ako din dadalhin sa impyerno. Mahal ako ng Diyos, alam ko, pero dadalhin niya ako sa impyerno. So, wag nating isipin na you can earn your way to heaven. It doesn't work like that. It only works na ang Panginoon, siya mismo, may gagawin siya. Okay? Anong sabi ng Romans 3:26? He, God, might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. The only way na yung mga mahal niyang tao na ayaw niyang parusahan, pero paparusahan niya, can be justified ay kung ito si Mike manampalataya sa anak ko. That's it. Okay? Bigay ko ng baka mamaya hindi pa tayo nagkakaunawaan. Ano bang ibig sabihin ng justification? Ano bang ibig sabihin? Sa Tagalog kasi niyan, napakasimple sa Tagalog. Maganda yung pagkatagalog dyan. Ang gamit na salita, pinapawalang sala. Okay? So kung ikaw at ako yung reckless driver, tayo yung kinakailangan dalhin sa kulungan. O spiritually speaking, dahil kailangan tayong dalhin sa impyerno, kinakailangan, kung sa gayon, kinakailangan ma-justify. Kinakailangan mapawalang sala. Okay? Dahil kung hindi, dadalhin ako sa impyerno. Dadalhin ka sa impyerno. That's our crisis. And so, that's the dilemma. That's the crisis. God is just and God is love. Kailangan niyang parusahan, kailangan niyang mahalin. Papaano ngayon mag-harmonize yung justice and love? Alright? Ito na. He provided the cross. Mga kapatid, cross is not just a picture or the symbol of love. Cross is both justice and love at the same time. Sabay yun. Kaya ang ginawa ng Panginoon, He made this a great exchange. This is the doctrine of substitutionary atonement. Okay? Mouthful kasi. Substitutionary atonement. Okay? Isa pang term is, I coined this as double imputation. Diba? Masyadong marami. Great exchange na lang. Mas madali. And so doon sa krus ng ating Panginoon sa Kristo, okay, lahat ng kasalanan, sabi sa Isaiah 53, lahat ng kasalanan ng sangkatauhan from Adam to the last man, nilagay niya sa kanyang anak. And weirdly, still, hanggang sa akin ngayon, it's really weird. Kasi sabi in the same chapter, masaya ang Diyos. The Father laid on Him the sins of the world, then sabing ganun ng scripture, nalugod ang tatay. Masaya yung tatay. Na yung anak niya, doon nilagay lahat ng parusa ng lahat ng tao. Nalugod lahat. Kung ikaw yung tatay, kung yung magulang, masaya ka ba yung anak mo yung pinaparusahan sa kasalanan ng iba? Pero sabi ng Bible yun masaya yung tatay. Nalugod ang ama. Okay? Nalugod ang tatay dahil pinaparusahan yung kanyang anak sa kasalanan ng mga tao. Okay? 1 Peter chapter 3 verse 18. Sabi doon, for Christ also suffered once for sins. Isang beses lang, hindi pa ulit-ulit. Hindi ka every year, tuwing Holy Week, ay hingi ako ng tawad, bawasan ko yung kasalanan ko. Ipunin ko yung kasalanan ko, next year hingi ulit ako ng tawad. No. Ang sabi, for Christ also suffered once for sins. The righteous for the unrighteous, that He might bring us to God. Okay? That's the way. Gusto mong makaharap sa Panginoon? You want to face the Holy God na hindi ka nako-consume, na hindi ka namamatay? That's the only way. If Jesus Christ truly, sufficiently, okay, enough yung kanyang sacrifice, of which it's enough. Okay? Enough yung grace ng Panginoon para bayaran yung kasalanan ko. We praise God because He is God. Jesus is God. Okay? And through His death, through His sacrifice, alright, yung kanyang righteousness is enough para i-impute or isalin sa atin so we can face God. If Mike will face God on his own merits, patay ako, sunog ako sa presensya ng Diyos. But salamat sa Panginoon, due to the imputed, yung isinalin na righteousness sa akin ng ating Panginoong Jesucristo, I am able to face God. Okay? I have a royal protection. Right? Galatians chapter 3 verse 13. Christ redeemed us from the curse of the law. Kasi yung law, yung batas natin, yun yung nagsasabi na kailangan parusahan si Mike. Christ redeemed us from the curse of the law. Anong ginawa? By becoming a curse for us. So ang ginawang kasumpa-sumpa, okay, ang nakitang kahiya-hiya, madumi, ay ang Panginoong Jesucristo. Ha? Imagine nyo to, ha? Isip ko talagang masama ngayon yung grupo nila. Hindi si Epstein lang mismo, buong grupo nila. Ito talagang naisip masama ngayon.
And makita mo yung mga victims, sa bata ko, makita mo yung mga victims, then makita mo yung injustice nangyayari sa Pilipinas. Nakita mo yung mga namatay dahil sa flood control scandal na yan. Yung mga binahaan, okay, yung mga gutom. Sobrang magagalit ka talaga sa mga tao na ito. Mga magnanakaw, mamamatay tao, abusers. Nakakainis, no? Okay. Kasalanan nilang lahat nilagay kay Jesus. Yung galit mo sa mga tao na yon, nilagay sa isang tao. Kaya gano'n yung ginawang parusa. Hindi lang kasalanan nila ha, pati kasalanan ko by the way nandoon. So huwag na kayo magagalit sa akin kasi nandoon na kay Jesus ang kasalanan ko. Pero hindi lang kasalanan ko din, pati kasalanan mo. Nilagay doon sa kanya, He became cursed. Okay? Lahat ng galit ng langit, the cup of wrath, alright? Lahat ng kasamaan ng tao, nilagay kay Jesus Christ. Para nang sa ganon, yung galit ng Diyos hindi na ilagay sa'yo. So true. Pwede mo namang bayaran yung kasalanan mo. Pwede mo bayaran yung kasalanan mo actually. And it demands hell. It demands punishment, penalty in hell. Let's use a story to better understand this. Okay? Simplehan lang natin. Huwag mo na yung reckless driving masyado. Reckless driving din pala to. Imagine, yung isang tao na siya ay nag-beating the red light. Then nahuli siya, and then humarap siya doon sa court. Okay? Parang hindi to Filipino court, marang American court to kasi humaharap kagad sa judge. Okay? Pag sa atin yan, lagay kagad eh. Okay. Then harap doon, sabi nung judge doon sa bata, gusto mo ba i-contest ito o talagang nag-beating the red light ka? Yung bata, honest naman, hindi po, talagang nag-beating the red light ako. Hindi niya pwedeng tanggihan, hindi niya pwedeng itanggi kasi may CCTV. Nakita talaga, nag-beating the red light siya. So tanong nung mga enforcer, sabi nung mga police doon, ano po judge? Ano pong gagawin natin? Sabi ng judge, kailangan patawan ng parusa. Kasi nakabali siya ng batas natin. So kailangan siyang parusahan. Ang problema, yung bata, wala siyang pambayad. Kasi yung bata, regular na nagdadrive lang naman ng sasakyan. Tao lang din siya, pero wala siyang pambayad. So sabi nung judge, kailangan siyang patawan ng parusa. Sige po. Kailangan parusahan ka dahil ikaw ay lumabag sa batas. Ang ginawa ng judge, after niyang hukuman yung tao, bumaba siya sa kanyang kinauupuan, kinuha niya yung wallet niya, binayaran niya yung kinakailangan na danyos. Yun pala, yung judge, yung mismong tatay ng bata. The idea of God doing justice and love at the same time, it's possible due to the cross. Hindi pwedeng Lord patawad, tapos burado na lang kasalanan. Kinakailangan, again, sin demands justice. He was able to suffice yung anger ng langit by crucifying His own Son. Still, to this day, it's unfathomable to me na ganun yung demand ng langit at ganun yung kinakailangan gawin para sa kasalanan ko. Pero ginawa po ng Panginoon. No? And so what's the result? Very easy. What's the result? 2 Corinthians 5:21. Ano sabi? For our sake, He made Him to be sin who knew no sin. Para sa atin, ginawa siyang makasalanan na walang ginawang kasalanan, walang nalalaan na kasalanan, so that in Him, in Jesus Christ, we might become the righteousness of God, para maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. 1 Peter chapter 2, verse 24, He Himself bore our sins in His body on the tree, on the cross, that we might die to sin and live to righteousness. No? The reason na later on you desire righteousness is because you are now dead to sin and you are now resurrected to new life, the life of righteousness. Paalala ko lang din po mga kapatid ha, siguro ito rin yung isa sa mga nagre-resulta sa maling teachings eh. Kung minsan, para ma-prove na anak tayo ng Diyos, okay, sana maintindihan niyo ako dito ha, para ma-prove mo na anak ka ng Diyos, gagawa ka ng maraming kabutihan. Maglilingkod ka sa Diyos, magmi-ministry, tutulong sa tao, okay? By the way, napagdesisyonan ng Crown Kids every week nung kapakain sa bata. So kung may mga bata, puntahin niyo dito linggo-linggo, papakainin natin, okay? So ito yung iniisip natin, okay? Hanggang later on, okay? Parang ramdam natin na ligtas na talaga tayo. Okay? Ulitin ko ang iniisip natin, gagawa tayo ng marami para sa Panginoon, maraming kabutihan para mapatunayan natin na ligtas talaga tayo. Narinig niyo ba yon? Alam niyo ba, it's another fallacy.
balik ka sa suka mo. Alam mo yung aso na sumuka, tapos kinain niya rin yung suka niya? Same thing. Yung iniisip natin na hindi ka maliligtas ng good works, same thing siya. Kasi yung good works mo again does not save you. Tapos ang ginagawa mo ngayon, patutunayan mo na mabait ka para totoo kang ligtas. No, it does not work that way. Listen carefully. Yung good works mo, it only becomes good if it's by God and for God. If it's for you, that's not good anymore because that good works is already evil because it's stained with selfishness. Ang idea kasi magkaroon ka ng gain para maging mabait ka eh. So no. You desire righteousness through Jesus Christ. Okay? Kailangan clear na clear sa atin. And, sorry, paulit-ulit ako, pero reiterate ko lang. Kung halimbawa, this is not clear to you, you can approach me. You can approach Hannah, yung ating mga deacons, yung ating mga tita, okay? You can approach us, alright? If you want to be more clarified pa sa sinasabi natin ngayon. 1 John chapter 2, verse 2. Ano sabi doon? Tinagalog natin, maganda yung pagkatagalog kasi. Okay, 1 John 2:2, sabi doon, siya ang ibinigay na handog, sacrifice, offering, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, hindi lang ng mga kasalanan natin, kundi pati na rin ang kasalanan ng buong mundo. Kasalanan ni Hitler, kasalanan nila Epstein, kasalanan ng lahat ng abusers, ng lahat ng murderers, kasalanan ko, kasalanan mo. And so, mga kapatid, you and I are not just acquitted. Kasi pag sinabing acquittal, parang sinantabi lang yung yung kaso mo. Okay? Pero, may kaso ka pa rin. So, hindi ka acquitted. Hindi ako acquitted. Alright? Ang term talaga is justified. Okay? You are declared righteous. Wala ka ng kasalanan. And so, going back to our premise earlier, we don't just survive the court. You are adopted by the judge. Okay? Kinukuha ka. Yung judge yung nagbayad. Yung judge ang nagbigay ng justice, pero siya rin yung nag-love sa'yo. So, in closing. Alam nyo ba yung kanta na Rock of Ages? Ito yung kanta ito yung hymns na may rock version. Rock of Ages. Meron doon isang linya na ang sabi doon, be of sin, the double cure. Be of sin, the double cure. Save from wrath and make me pure. Actually, ang gaganda talaga ng mga words ng hymns naman. Kailangan lang ibalik sa konteksto natin para maintindihan natin. Alam niyo yung crown him with many crowns? Ano sabi doon? Let all prostrate fall. Tama ba yun? Let all prostrate fall. Lahat ng mga lalaki matatanda yumuko. Let all prostrate fall. Yan yun na nga. Okay. Be of sin, the double cure, save from wrath, and make me pure. And so, ang gabi ko, oo nga, ang ganda na sinabi doon, yung ginawa ng Panginoon, double cure. Dalawang purpose yung ginawa ng Panginoon. He saved us from His own wrath, and He made you and I pure. And so, in summary ng ating ginawang series po na ito, because He is just, He saves us from the power of sin. Okay? Kailangan niyang patayin ka. Kailangan niya akong patayin. Kailangan akong lagyan ng hostisya. Okay? But, He does it by killing His own Son. That's justice. And because He is love, He is loving, He saves us from the penalty of sin. Okay? Siya mismo yung nagbayad na yon. Ganda. Be of sin, the double cure, from wrath and save me from wrath and make me pure. And so as we close this series, lagi tayong babalik doon po sa cross. Hindi tayo maglagay ng cross Hindi tayo, mamaya magsusuot naman ng cross, kaya mag-sign of the cross. Hindi yon. Okay? But go back to the symbol of the cross, to where justice and love meet. And think na, alright, ang naglagay dito sa cross, hindi yung Roman soldiers. It was not the Jewish leaders. Ang naglagay kay Jesus sa cross, hindi yung mga masasama na mga taong nag-accuse sa kanya. Ang naglagay kay Jesus sa cross, ikaw at ako. Okay? Ikaw at ako naglagay sa kanya doon. Para nang sa ganon, finally, dalhin kanya doon sa kanyang everlasting kingdom. Okay? Your good works will never be enough, but the works of Christ will always be enough. Okay?